Miel, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Gusto mong itanan kita? Oo, Andres. Oo. Sinasagot na kita. Di ba sabi mo gusto mo ako? Na mahal mo ako? Kung ganun, itanan mo na ako. Ilayo mo na ako sa lugar na to. Bakit ba? May pinagtataguan ka ba dito, Miel? Saka ko na ipapaliwanag sa iyong lahat, Andres. Basta't ilayo mo muna ako dito. Mas maganda kung madadala mo ako sa malayong lugar. Kung kailangang tumawid pa tayo ng dagat. Tawid dagat pa? Miel, kinakabahan ako sa'yo. Masyado naman yatang pabigla-bigla itong gusto mo eh. Kapag hindi mo ko itinanan ngayon, Andres, hinding-hindi na tayo magkikitang dalawa. Ipapakasal ako ng mga magulang ko sa halimaw na Oscar na yon. Kaya nakikiusap ako. Nakikiusap ako sa'yo, magtanan na tayo. Naranasan niyo na bang magkagusto sa isang taong sa tingin mo ay mahirap abutin? Anong gagawin mo kung isang araw, magulat ka na lang na malaman mong ikaw pala ang pinipili niya dahil may kailangan siya sa'yo? Matutuwa ka ba o magdadalawang isip kahit yun na lang ang tsansa mo na makuha siya? Sa mga kapwa ko listeners dito sa Kwentong Takip Silim, pakilapag naman po ang mga sagot nyo sa comment section at babasahin po namin yan kung sakaling mapili ang kwentong ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Andres. Isa lang po akong simpleng magsasaka noon sa tahimik naming probinsya sa Bicol. Mag-isa na lang ako sa buhay dahil binatilyo pa lang ako nang magkasunod na pumanaw ang mga magulang ko at naiwan sa akin ang sakahan ng tatay ko na hindi rin naman gaanong kalakihan. Sapat lang ang kinikita ko doon para mabuhay ko ang sarili ko. Noon, kontento naman ako sa sarili kong buhay pero hindi ko may tatangging malungkot ang maging mag-isa. Kaya nga pinangarap ko talagang magkaroon ng masaya at sarili kong pamilya balang araw. At lalo pang tumindi ang pangarap kong yon nang isang araw ay dumating sa lugar namin ang dalagang si Miel. Ang anak ng mag-asawang bagong may-ari ng malaking koprahan sa aming baryo at siya ring pinakamagandang babaeng nakilala ko sa tanang buhay ko. Hoy, Andres! Ay, Kalabaw. Jesus Mario Joseph, kayo lang pala mang iking. Bakit naman ho kayo nang gugulat? Pasensya na ha, pasensya na. Ikaw naman kasi, muntik mo na akong mabangga dahil hindi ka nakatingin sa dinaraanan mo. Alam mo namang makipon itong daan natin Ay, ganun ho ba? Pasensya na rin ho. Bakit ba kasi panay na lang ang habol mo ng tingin dyan? Ayaw mong lapitan. Aba, iho, hindi na uso ang patorpe-torpe ngayon. Ha? Mauunahan ka ng iba kung ganyan ka. Ho? Ay, ano bang sinasabi ninyo, Mang Iking? Hindi ho nakatingin kay Miel, no? Iba ko yung tinitingnan ko. Shush! Alam mo, iho, matanda na ako. Hindi mo na ako mapagtataguan tungkol sa mga ganyang bagay. Ito lang ang may papayo ko sa iyo. Ngayon pa lang, pormahan mo na yang si Miel kung ayaw mong maunahan. Maunahan? Mang Iking naman. Parang hindi nyo ho nakita kung gaano karaming binata dito sa atin ang naliligaw agad sa kanya. Kaya nga, makisali ka na. Ikaw talaga bata ko Oo, Ama Andres. Hindi ba't 29 anyos ka na? Ilang taon na lang mawawala ka na sa kalendaryo. Wala ka pa bang balak na mag-asawa? Hindi naman ho sa ganon. Kaya lang ho, hindi naman ako magugustuhan ni Miel At paano mo naman nalaman? Ay hindi mo pa nga sinusubukan kung ako ang tatanungin, alam ko, magugustuhan ka nun kapag nakilala ka niya ng lubos. Salamat ho, Mang Iking. Pero sa estado pa lang ho ng buhay namin, ang laki na ng agwat naming dalawa. Malabo ho talaga yung sinasabi ninyo. Ay, sus. Wala yun sa ganon, Andres. Bakit? Masipag ka namang bata. Aba, gwapo ka rin naman kahit papaano.
ay hindi ka lang marunong pumorma at mag-ayos. Higit sa lahat, mabait ka, magalang, gentleman. Ikaw nga ang pinakamatino sa lahat ng binata rito sa lugar natin. Masyado nyo naman ho akong pinupuri, Mang Iking. Eh, dahil yun ang totoo. Alam mo, Andres, bata ka pa lang nasusubaybayan ko na ang paglaki mo. Hanga nga ako sa'yo Kaya gusto kong mapabuti ka. Makinig ka sa akin. Kung matalinong babae ang si Miel, alam kong magugustuhan ka niya. Dahil sa angking ganda ni Miel, pati na rin sa maayos na estado sa buhay, hindi pa man sila nagtatagal noon sa lugar namin, ay dinagsa na siya ng maraming manliligaw. Talagang pinilahan siya ng mga kabinataan sa amin noon. Halos lahat naaakit sa ganda niya. At syempre, hindi rin ako nakaligtas doon. Aaminin kong malaki ang pagkakagusto ko kay Miel, pero takot akong sumubok na manligaw sa kanya. Dahil sa tingin ko, malabo namang sagutin niya ako. Pero dahil sa pag-uusap namin yun ni Mang Iking, nung isang beses na mahuli niya akong sinusundan ng tingin si Miel, parang kahit papano, bigla na lang nabuhayan ang loob ko. Naisip kong tama siya. Wala naman ka kung mawawala kung susubukan ko, hindi ba? Kaya naman simula noon, nagsimula na akong pumorma kay Miel. Naglakas akong lumapit at nakipagkilala sa kanya. Hanggang sa magkaroon na rin ako ng pagkakataong magpaalam sa kanya na liligawan ko siya. Grabe, Andres, ang sarap naman itong dala mong biko. Saan mo nabili to? Parang gusto ko rin mag-order Pati itong adobong atay na baon mo, ang sarap. Ako ang nagluto ng mga yan, Miel. Butit na gustuhan mo. Talaga? Nox, ang galing mo pala magluto Pwedeng-pwede ka na mag-asawa. Oh, bakit bigla ka nasamid dyan? Ayaw mo pa bang mag-asawa? Hoy, hindi ka na pabata, ha? Kasi Miel, Hindi kita maintindihan. Andres, ayusin mo nga yung pagsasalita mo. Paano kung sabihin ko sa'yong, ikaw ang gusto kong maging asawa, Miel? Aha? Miel, ang totoo niyan, nagpunta ako dito sa koprahan ninyo dahil gusto kong magpaalam sa'yo. Miel, gusto kitang ligawan. Andres, Alam ko namang suntok sa buwan tong gusto kong gawin. Ayos lang naman sa akin, Miel. Kahit hindi mo ako sagutin o gustuhin pabalik. Gusto lang talaga kitang ligawan. Para kahit papano, di man ako pala rin. Masabi ko pa rin sa sarili ko na ginawa kong lahat. Nang sa ganun, wala rin akong pagsisihan balang araw. Andres, ang totoo. Miel, Oscar? kanina ka pa namin hinahanap ng mama mo Nandito ka lang pala. Kasama tong... Teka, sino ka nga ulit pare? Andres. Ako si Andres, pare. Ganun ba? Ako naman si Oscar, nobyo ni Miel. Anong nobyong pinagsasabi mo dyan, Oscar? Magtigil ka nga. O bakit? Hanggang ngayon ba naman, nagpapaka-hard to get ka pa rin, Miel? Kinausap ka ng mama mo, hindi ba? Ipapakasal niya tayo sa isa't isa. Sa ayaw man o sa gusto nating pareho. Kaya tanggapin mo na. Ah, talaga? Di kay mama ka magpakasal? Diyan ka na nga? Napailing na lang ako habang pinanonood kong mag-walkout noon si Miel. Ni hindi ko man lang nakuha ang sagot niya kung ayos lang ba sa kanyang manligaw ako. Pero kung sa bagay, pumayag man siya o hindi, manliligaw pa rin naman ako. Lalo na at dinig na dinig kong hindi naman pala niya gusto si Oscar, yung lalaking taga-kabilang bayan. Napilit nirereto sa kanya ng nanay niya. Naglakad na rin si Oscar noon para sundan si Miel. Pero bago siya tuluyang humakbang, ay hindi nakaligtas sa paningin kong ninisian niya pa ako. Napabuga na lang tuloy ako ng hangin. Dahil doon, nagpasya na rin akong umalis sa koprahan. Sa isip-isip ko noon, kung tinatangka niya akong bantaan, wala akong pakialam. May the best man win na lang.
Ika nga nila, yun ang ginawa ko. Yun ang naging simula ng panliligaw ko kay Miel, na umabot din ng maraming buwan. Noong una, buong buo pa ang pag-asa kong kahit papano, baka sakali, na kapag nakilala niya pa ako ng lubos, ay magugustuhan niya rin ako at mapapansin ang malinis na intensyon ko. Araw-araw ko siyang pinupuntahan sa malaking kuprahan na pagmamay-ari ng mga magulang niya. Nagdadala ako ng mga lutong bahay na paborito niya. Minsan naman ay mga preskong prutas na pinipitas ko pa mula sa mga puno sa likod ng bahay ko. Sinisiguro kong palagi siyang mingiti sa mga labi sa tuwing magkausap kaming dalawa. Pero habang tumatagal ang panliligaw ko sa kanya, napapansin kong para bang walang pinupuntahan ang lahat ng pagsisikap ko sa panliligaw. Palaging nariyan si Oscar. Palagi silang magkasama at madalas ay nakikita ko na lang si Miel na umiiwas sa akin kapag nakabantay ang lalaking yon. Unti-unti na rin akong nawala ng pag-asa sa kanya. Naisip ko na baka hanggang doon na lang talaga ang papel ko sa buhay ni Miel. Ayos lang din naman sa akin, sabi ko nun sa sarili ko. At least, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko at hindi na ako magkakaroon pa ng pagsisisi sa huli. Tanggap ko na sana na matatalo na ako sa laban at kailangan ko nang mag-move on. Pero, kung kailan malapit na akong sumuko at tuluyan ng palayain ang nararamdaman ko para kay Miel, doon naman siya biglang lumapit sa akin noon, isang gabi. Laking gulat ko nang sabihin niya na gusto niya raw makipagtanan sa akin. Desperado siyang makaalis sa lugar namin dahil ipapakasal na raw siya ng mga magulang niya sa halimaw na si Oscar. Talagang hindi niya gusto ang lalaki para tawagin niya itong halimaw. Kahit na ang totoo ay magandang lalaki naman si Oscar kumpara sa akin. Talagang mukha siyang prinsipe. Huwag lang natin pag-usapan ang ugali niyang may pagka-arugante talaga at mayabang. Hindi ko man lubos na maintindihan ang nangyayari noon ay sinunod ko pa rin ang gusto ng babaeng mahal ko. Handa akong isugal ang lahat para sa kanya at ilayo siya sa kapahamakan. Nagplano kami ng mabilis kung ano ang gagawin namin at kung saan kami pupunta para makapagtago. Napagdesisyonan namin na kailangan na naming umalis kinabukasan din. Pero dahil isa lamang akong simpleng magsasaka, wala akong sapat na ipon para tustusan ang pagtakas naming dalawa. Kaya naman, mabigat man sa loob ko, naisip kong ibenta ang kaisa-isang ari-ariang napundar ng aking mga magulang. Ibinenta ko kay Mang Iking ang maliit kong sakahan para may magamit kaming perang panimula ni Miel sa bagong buhay namin. Mang Iking, sigurado na po ako sa naging desisyon ko ngayon. Ibinibenta ko na po sa inyo itong kaisa-isang sakahang iniwan ng tatay ko para sa akin. Alam ko pong masyadong biglaan ang paglapit ko sa inyo, pero kailangan ko lang po talaga ng malaking halaga ng pera ngayon din para sa isang napaka-importanting lakad. Ay, teka muna, Andres. Ay huminga ka muna ng malalim. Sigurado ka ba talaga dyan sa sinasabi mong yan? Eh, pamana sa iyo ng mga magulang mo ang lupang ito bago sila pumanaw. Sila ang naghira para bungkalin at pagyamanin yan. May sayang naman kung ibibenta mo lang ng ganito kababa at mawawalan ka ng sariling hanap buhay dito sa probinsya natin. Opo, Mang Iking. Sigurado na po talaga ako sa gagawin ko. Buong gabi ko po itong pinag-isipan. At eto na pong nakikita kong tanging paraan. Napaka-importante po talaga ng paggagamitan ko ng pera at kailangan kong umalis agad. At saka, alam ko naman po na sa mabuting kamay mapupunta ito dahil kayo ang bibili. Kaya panatag ang loob kong aalagaan ninyo ang lupa at hindi mapapabayaan. Hindi tulad kapag sa ibang tao ko pa itong binenta. Sabihin mo nga sa akin. Dahil ba ito kay Miel, ha, Andres? Balita ko kasi sa buong bayan dyan ikakasal na raw siya sa ibang lalaki sa mga susunod na araw dahil sa kasunduan ng kanyang pamilya. Huwag mong sabihin may bala kayong gawin ng dalagang yaw. Abay mapapahamak lang kayong dalawa kapag gumawa kayo ng hakbang na labag sa gusto ng kanyang mga magulang.
Alam mo namang ma-impluwensya rin ang pamilya ng karibal mo, iho. Wala na po tayong magagawa doon, Mang Iging. Mahal na mahal ko po si Miel eh. At nangako ako sa kanya na ilalayo ko siya sa lalaking hindi naman niya gusto. Hindi ko po kaya makita siyang umiiyak at nagdurusa sa piling ni Oscar. Kaya ako na pong gagawa ng paraan para mailigtas siya. Kaya sana po, tulungan niyo na ako. Bilhin niyo na po ang sakahan. Kahit na medyo mababa ang presyo, basta makuha ko lang po ang halaga ngayon mismo para makapaganda na kami sa pag-alis namin. Ay, naiintindihan kita, Andres. Kilala kita mula pa noong bata ka. At alam kong malinis ang intensyon mo palagi. Kung yan talaga ang gusto mo, at buo na ang pasya mo para sa pag-ibig, ay sige. Halika. Kunin natin sa bahay ko ang pera at ibibigay ko sa iyo ang nararapat na halaga para hindi ka naman malugi sa naging bentahan natin. Pero mag-iingat ka lang sana kung saan ka man mapunta kasama ang nobya mo. Halagaan mo siya ng mabuti at mabuhay kayo ng matiwasay, ha? Maraming salamat po talaga, Mang Iging. Hindi ko po makakalimutan tong malaking tulong niyo sa akin habang buhay. Kayo na po sana bahala dito sa sakahan. Aalis na po ako mamaya para makapag-impake ng mga gamit dahil mahaba-haba pa po ang magiging biyahe namin mamayang gabi. Pagkakuha ko ng pera mula kay Mang Iking ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Inayos ko ang mga damit ko at ilang mahalagang gamit bago ako nakipagkita kay Miel sa napagkasunduan naming lugar ng gabing iyon. Madilim at tahimik ang buong paligid nang magkita kami sa labas ng baryo at ramdam ko ang matinding kaba sa bawat paghinga niya. Dinala ko siya sa isang malayong probinsya na hindi ko na eksaktong papangalanan pa kung saan, pero tawid dagat yun mula sa probinsya namin sa Bicol. Mahaba at sobrang nakakapagod ang naging biyahe naming dalawa. Sumakay kami ng lumang bus papunta sa Pantalan at mula doon ay sumakay naman kami sa isang pampasaherong barko na tatawid sa malawak na karagatan. Ilang oras kaming nakaupo sa malamig na bahagi ng barko habang hinahampas kami ng hangin at malalaking alon. Halos hindi kami nakatulog sa takot na baka may sumusunod sa amin at bigla na lang kaming pigilan ng mga tauhan ng mga magulang niya. Mahigpit ang hawak ni Miel sa kamay ko sa buong biyahe na para bang takot na takot siyang mawalay sa akin anumang oras. Nang makarating kami sa daungan ng bagong probinsya kinabukasan ng umaga, sumakay pa kami ng isa pang jeep at isa pang bus papunta sa pinakadulong bayan. Kaya inabot na kami ng dapit hapon sa biyahe. Iyon ang lugar kung saan nakatira ang natitira kong kamag-anak. Dinala ko siya sa bahay ni Tio Kadjo, ang kapatid sa ama ng yumao kong nanay. Matagal na panahon na simula noong huli akong makapunta sa lugar na yon. Siguro ay bata pa ako noon at nagbabakasyon lang, pero tandang-tanda ko pa ang daan patungo sa kanila. Pagbaba namin ng bus sa kanto, naglakad pa kami sa isang mahaba at malubak na daan bago namin natunton ang malaki pero medyo luma na nilang bahay na yari sa bato at matitibay na kahoy na napapaligiran ng matataas na puno ng niyog. Kahit nagulat ay maayos at mainit kaming sinalubong ni Tio Kadjo at ng asawa niyang si Tia Inez. Binuksan nila ang malaking pinto ng bahay at pinapasok kami ng walang pag-aalinlangan. Abay, hindi ako makapaniwalang mapapadalaw ka dito sa probinsya namin, Andres. Ang tagal na nating hindi nagkita simula nang ilibing ang nanay mo noon sa Bicol, ah. Ang tangkad mo na. Nakakatuwang makita ka uli. Pero sino naman tong napakagandang dalagang kasama mo dito? At halatang pagod na pagod kayo sa biyahe, iho. Mano po, Tio Kadjo, Tia Ines. Pasensya na po kung nabigla kayo sa pagdating namin nang wala man lang pasabi. Siya nga po pala si Miel, ang nobya ko po. At kung papala rin ay mapapangasawa ko na rin po. Kaawaan ka ng Diyos, Andres. Aba, napakaganda naman talaga ng nobya mo. Mukhang galing sa isang magandang pamilya.
Halina kayo at maupo muna kayo dito sa bangko. Kukuha lang ako ng malamig na tubig at maghahanda ng kaunting makakain sa kusina para naman mapawi ang pagod ninyo sa mahabang biyahe kahit papano. Magandang hapon po sa inyo, Tio Kadyo, Tia Ines. Maraming salamat po sa mabuti niyong pagpapatuloy sa amin dito sa bahay niyo. Kahit na masyadong biglaan ang pagdating namin ngayon. Walang anuman yun, Iha. Bahay rin ito ng pamangking ko. Kaya bukas palagi ang pintuan namin para sa inyo. Pero teka muna, Andres. Bakit parang balisa kayong dalawa? May dala kayong maraming bagahe. May problema ba sa pinanggalingan nyo sa probinsya nyo? At kinailangan nyong lumayo ng ganito? Yun nga po sanang ipapaliwanag ko sa inyo, Tio Kadyo. Ang totoo po niyan, itinanan ko po si Miel kagabi. Ipapakasal po kasi siya sa ibang lalaki ng nanay niya dahil sa usaping negosyo. Kaya kinailangan ko po siyang ilayo doon bago pa mahuli ang lahat. Sana po'y matulungan ninyo kami at payagang makipanuluyan muna dito sa inyo habang nag-uumpisa kami ng bagong buhay. Ay nako, ganun ba ang nangyari sa inyo? Naiintindihan ko ang pinagdadaanan nyo. Mahirap talaga kapag kalaban ng mga magulang sa usaping pag-ibig, Andres. Uso pa pala ang mga ganyang pakikipagkasundo ngayon, ano? Hayaan nyo. Suportado ko ang desisyon nyo. Total ay nasa tamang edad naman kayong dalawa para magdesisyon. Dito na kayo sa bahay tumuloy at huwag na kayong humanap ng ibang malilipatan. Malaki-laki naman itong bahay namin at kasyang-kasya tayo dito. Lalo na't alam mo namang wala kaming naging anak ng Tia Ines mo para punuin ang mga kwarto dito. Maraming salamat po talaga, Tio Kadyo, Tia Ines. Hulog po kayo ng langit sa amin ni Miel. Hindi ko po alam kung saan kami pupulutin at kung saan kami magtatago kung hindi nyo kami tinanggap dito sa inyo. Ikaw naman, iho. Sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din, hindi ba? Kapatid kong nanay mo, kahit pa sabihin mong hindi naman iisang inang nagluwal sa amin, hindi ba nga at noon pa kita inaalok na sumama na lang sa akin? Ikaw lang ang may ayaw, kasi ayaw mo kamong iwanan yung sakahan ng tatay mo. Napakalaking tinik ang nabunot sa dibdib ko dahil sa naging tugon ni Tio Kadyo sa akin. Laking pasasalamat ko dahil bukas palad kaming tinanggap nilang mag-asawa ng walang panghusga. Akala ko kasi noong una ay papagalitan nila ako, sisermonan o baka tuluyan pang paalisin at ibalik sa Bicol dahil sa pagdadala ko ng napakalaking problema sa kanilang tahimik na tahanan. Pero napakabait at napakamaunawain nila sa aming dalawa ni Miel. Nakita ko ring medyo nakahinga ng maluwag si Miel sa tabi ko. Inilapag ko ang mga bitbit naming gamit sa isang tabi at naupo kaming dalawa sa lumang sofa na gawa sa matibay na kahoy na nara. Malamig ang hangin pumapasok mula sa malalaking kapis na bintana ng bahay. Punong-puno ng mga antigong kagamitan at mga imahe ng santo ang paligid na nagbibigay ng kakaibang katahimikan sa buong kabahayan. Nasa ganun kaming tahimik at maayos na pag-uusap. Umiinom kami ng malamig na tubig na ibinigay ni Tia Ines habang tinatanong kami ni Tio Kadyo tungkol sa naging biyahe namin, nang bigla na lang magbago ang ihip ng hangin. Mabilis na napatayo si Tio Kadyo mula sa kanyang kinauupuan sa katapat naming bangko. Nanlaki ang mga mata niya at napahawak siya ng napakahigpit sa kanyang dibdib na para bang may bigla na lang siyang naramdaman doon. Kinabahan ako ng sobra ng mga sandaling yon. Akmang lalapitan ko na sana siya para alalayan, pero laking gulat ko nang may bagay siyang mabilis na hinugot mula sa ilalim ng kanyang lumang kamiseta. Isa yung maliit na botelya na nakakwintas sa kanya, gamit ang isang itim na tali. Malinaw na malinaw sa mga mata ko na ang lamang langis ng botelyang yon ay parang kumukulo sa sobrang init. Nagkakaroon yon ng mga bula at mabilis na umaangat kahit wala namang apoy o dahilan para uminit yon. Ines! Ines! Bilisan mo ang kilos mo. Isara mo ang lahat ng mga bintana.
Pati na rin ang mga pinto sa kusina at sa sala ngayon din. Ay, Diyos kong mahal na Birhen. Kumukulo na naman ba ang hintura mo, Katyo? Nandiyan na naman ba sila at umaali-aligid para maghanap ng mabibiktima? Tiyo Kadyo, ano po bang nangyayari sa inyo? Ano po ba yung langis na hawak-hawak ninyo? Bakit po kumukulo? Ang hinturang ito, Andres, ay hindi basta-bastang langis lang. Isa itong sagradong langis na may kasamang malakas na orasyon. Ipinamana pa ito sa akin. Kumukulo ito ng kusa kapag may aswang sa paligid. Aswang po? Oo, iho. Aswang. May mga nabubuhay pa palang ganyan sa panahon ngayon? Andres, Natatakot ka ba, Miel? Ang higpit ng hawak mo. Huwag kayong mag-alala o matakot. Nandito kayo sa pamamahay ko. Kaya makakasiguro kayong ligtas kayo sa anumang kapahamakhang dala ng mga nilalang na yon. Halos mangilabot ako at tumayo ang mga balahibo ko sa batok sa narinig kong yun mula kay Tio Kadyo. Kahit si Miel ay napasinghap at napahawak ng mahigpit sa braso ko, na halos ibaon na niya ang kanyang mga kuko sa balat ko. Damang-dama ko ang matinding panginginig ng mga kamay niya sa sobrang takot. Tumingin ako sa paligid, sa mga nakasarang bintana at pinto, at nakiramdam kung may maririnig akong kaluskos o kakaibang tunog mula sa bubungan. Mukhang natakot yata ng gusto si Miel sa sinabi ni Tio Kadyo, pero sa halip na mataranta, tumawa lang ng bahagya si Tio Kadyo habang tinititigan ang kumukulong langis sa kanyang kamay. Doon niya sinabi at ipinaliwanag sa amin na isa pala siyang albularyo sa lugar na yon, bagamat nagsisimula pa lang daw siya sa gawaing ito at aminado siyang hindi pa siya kasing galing ng kanyang matandang lolo. Kakapasa pa lang daw kasi ng lolo niya sa kanya ng tungkulin nito sa pagiging albularyo bago ito pumanaw dahil sa sobrang katandaan noon lang nakaraang buwan. Kahit na gano'n ang sitwasyon at bago pa lang siya sa posisyon, ipinagmamalaki at sinabi naman ni Tio Kadyo na alam daw niya kung ano ang mga mabibisang pangontra at kung paano ang tamang pagpatay sa isang aswang. Ipinakita niya sa amin ang iba't ibang anting-anting, mga dasal na nakasulat sa maliliit na papel at mga pinatuyong halaman na nakasabit sa dingding ng bahay nila na ginagamit daw niya para itabo ang masasamang elemento sa kanilang baryo. Siyempre, gulat na gulat ako sa mga nalaman ko mula sa kanya. Napakaraming katanungan ang pumasok sa isip ko noong mga sandaling yon. Bakit ka ako may aswang sa lugar nila? Nakakapagtaka na may aswang pa pala sa panahon ngayon kung saan may kuryente na at modernong kagamitan na ang mga tao. Sabi naman ni Tio Kadyo, oo, totoo daw na meron pa. Dahil hindi naman daw nawala o tuluyang naglaho ang mga nilalang na ito sa mundo gaya ng inaakala ng karamihan. Madalas, nagtatago na lang sila ngayon at bihirang lumabas o makisalamuha sa mga normal na tao sa araw-araw. Hindi po talaga ako makapaniwala sa mga kinukwento ninyo, Tio Kadyo. Bakit po may aswang dito sa lugar ninyo? Akala ko po talaga sa mga pelikula at sa mga kwentong bayan lang pinag-uusapan ang mga ganyan sa panahon natin ngayon. Dahil gawa-gawa lang daw yon ng mga ninuno natin para manakot. Ganyan naman talaga ang sinasabi ng mga nasa posisyon para hindi natin malaman ang totoo sa paligid natin, Andres. Huwag ka nang magtaka. Ang mahalaga ngayon ay alam mong talagang totoo sila. Pero bakit po bigla yata silang nagpaparamdam ngayon sa paligid ng bahay ninyo? Kung nagtatago na po sila at hindi gaanong nakikisama sa mga normal na tao. Ganun talaga dito sa lugar namin, Andres. Tuwing sasapit ang panahon ng Kwaresma, nagiging napaka-aktibo nila. Kasi yun lang ang panahong lumalabas talaga ang mga aswang sa buong probinsya para maghanap ng maraming mga bibiktimahin at makakain. Grabe po palang nangyayari dito. Bakit tuwing Kwaresma lang po nila naisip ang gumawa ng ganitong pag-atake, Tio Kadyo? Sa panahon kasing ito lang talagang kumakain ng tao ang mga aswang na nandito.
Yun ang pabuya nila sa sarili nila. Para sa isang buong taong pagtitiis na puro karne at lamang loob lang ng mga hayop na katulad ng baboy at manok ang kinakain nila. Kinagawa raw yun ng mga aswang para hindi sila madaling mahuli o makilala ng mga tao sa komunidad bilang mga halimaw. Bukod doon, lumalakas daw kasi ang mga aswang kapag kumakain lang sila ng sariwang tao sa mismong panahon ng Kwaresma. Teka, Miel? Ayos ka lang ba? Parang namumutla ka yata. Ano kasi, Andres? Sumama kasi bigla ang pakiramdam ko. At parang nahihilo ako sa mga naririnig kong kwentuhan niyo. O baka napagod lang din ako sa biyahe. Pasensya na. Nako, kawawa naman ang batang ito. Talatang pagod na pagod pa sa malayong ibiniyahe ninyo. Namumutla ka na nga, iha. Ang mabuti pa hali kayo dito, Andres. Ituturo ko na sa inyo magiging kwarto ninyo para makapagpahinga na kayo ng maayos at makatulog ng mahaba. At saka na uli kayo magkwentuhan ng tiyo mo, ha? Sige po, Tia Ines. Susunod na po kami sa inyo, paakyat. Maraming salamat po ulit sa lahat ng tulong ninyo at sa pagpapaliwanag. Tara na, Miel. Alalayan na kita. Papasok sa kwarto natin. Sa mga naging paliwanag at sinabi ni Tio Kadyo, kahit papano ay nakampante naman ang loob ko at nawala ang matinding kabako sa dibdib. Ligtas kami sa bahay na yon dahil nga marunong naman pala si Tio Kadyo pagdating sa paglaban at pagtataboy sa mga aswang na umaligid sa paligid. Ganon din sana ang inaasahan kong mararamdaman ni Miel, pero iba ang naging reaksyon niya. Napansin kong simula nang dumating kami kina Tio Kadyo at napag-usapan namin ang malalim na detalye tungkol sa aswang, naging sobrang tahimik na niya at halos hindi na nagsasalita. Inalalayan ko si Miel sa paglalakad at napansin kong malamig na malamig ang mga kamay niya. Naawa tuloy ako sa kanya. Hinayaan ko na lang muna siyang magpahinga sa malambot na kama. Sa mga sumunod na araw ng pananatili namin ni Miel kina Tio Kadyo, doon ko mas napansin ang naging sitwasyon ng baryo nila. Halos araw-araw ay ganoon ang nakikita naming dalawa sa baryo. Kapag may araw pa at maliwanag ang paligid, abalang-abala mga taga-baryo sa kani-kanila mga gawain. Makikita mo silang mabilis na naglalakad sa kalsada, nag-iigib, nagsisibak ng kahoy, nagmamadaling mamili sa palengke, at pilit na tinatapos ang mga gawaing bahay. Pero kapag palubog na ang araw at magsisimula ng kumagat ang dilim, bigla na lang naglalaho ang mga tao sa labas. Nakapagsara na silang lahat ng mga bintana at pinto at nananatili na lang sa loob ng kani-kanilang mga tahanan. Wala ka nang makikitang pakalat-kalat sa kalsada. Kahit pa mga alagang aso o pusa ay ipinapasok nila sa loob ng bakuran para walang maiwan sa labas. Nakakapanibago ang ganitong klaseng buhay, lalo na para sa akin na sanay sa lugar namin kung saan kahit gabi na ay may mga nagiinuman pa sa labas o nagkukwentuhan ng mga kapitbahay sa harap ng mga tindahan. Dito kina Tio Kadyo, kapag sumapit na ang ika-6 ng gabi, parang nagiging sementeryo ang buong paligid sa sobrang tahimik dahil wala nang kahit na sinong nagtatangkang lumabas. Tio Kadyo, napapansin ko lang po. Masyadong nagmamadali ang mga tao dito sa inyo. Ang aga pa naman po, pero nagsasara na yung tindahan dyan sa kanto natin. Pati yung mga naglalarong bata kanina sa tapat, pilit na pinauwi agad ng mga nanay nila at isinara agad ang mga gate nila. Ganyan talaga ang buhay dito. Kapag panahon ng Kwaresma, Andres, hindi na bago sa amin ang ganitong tanawin taon-taon. Alam ng lahat na kapag nag-agaw na ang liwanag at dilim, nagsisimula na ring magsilabasa ng mga hindi dapat makita. Nakakatakot din po palang mamuhay dito. Ibig sabihin po ba niyan? Wala talagang lumalabas sa gabi? Kahit na may emergency o kailangang bilhin kahit ano, gaya ng gamot. May mga lumalabas din naman kung talagang kailangan o usapin ang buhay at kamatayan. Pero hindi sila naglalakad ng mag-isa. Palaging may kasama at palaging may mga dalang pangontra.
Kung wala kang dalang bawang, asin o anumang proteksyon, para mo na ring inialay ang sarili mo sa mga aswang na nag-aabang sa madilim na bahagi ng mga daraanan dito. Paano naman po yung mga naghahanap buhay sana sa gabi? Yung mga mangingisda po na kailangang pumalaot o mga nagtitinda ng balot sa kalsada? Tigil muna sila sa hanap buhay sa mga ganitong araw. Mas mahalagang buhay kaysa sa kikitain mong pera. Isa pa, wala rin namang bibili sa kanila dahil lahat ay nakakulong na sa loob ng bahay. Siguraduhin mo lang na nakasarap palagi ang bintana ninyo ni Mier sa kwarto bago tayo matulog, ha? Opo, Tsukadyo. Sinisiguro ko po na nakakandado ang bintana namin bago pa magdilim. Hindi ko rin po hahayaang mapahamak si Miel habang nandito kami sa inyo. Kadyo, pumasok na kayo dito sa loob ni Andres. Lalamig na itong inihain kong hapunan natin sa lamesa. Tawagin mo na rin si Miel sa taas para makasabay na natin siyang kumain. Pinuntahan ko si Miel sa kwarto namin para tawagin siyang kumain ng hapunan sa ibaba. Tahimik lang kaming kumain noong gabing yun at napansin kong mukhang malalim pa rin ang iniisip niya kaya panay ang tingin niya sa malayo. Hindi na ako masyadong nagtanong o nangulit pa para hindi na siya ma-stress sa nararamdaman niya. Nang matapos kaming kumain, nagligpit na ako ng mga pinagkainan at tinulungan ko si Tia Ines na maghugas ng mga plato at kaldero sa lababo. Si Tio Kadyo naman ay naupo sa sala at inaayos ang maliliit na bote ng langis at mga nakabigkis na dahon at ugat na ginagamit niyang pangontra. Maya-maya pa, nakarinig kami ng sunod-sunod na katok mula sa pintuan sa harap. Napatingin kaming lahat doon dahil gabi na para may bumisita pa. Lumapit si Tio Kadyo at maingat na sumilip muna sa maliit na siwang ng bintana bago niya tuluyang binuksan ang pinto. Nakita namin ang isang matipunong lalaki na may dalang mahabang itak at may hawak na flashlight. May kasama pa siyang 2 lalaki sa likuran niya na may bitbit na mga mahahabang sibat. Kapitan Hector, kayo pala. Napadaan kayo ng ganitong oras dito sa bahay namin. Tuloy muna kayo at maupo dito sa sala. Pasensya na sa panggagambala ko sa inyo ngayong gabi, Kadyo. Nagpapahinga na siguro kayo ng pamilya mo at nakakaabala pa kami ng mga tanod sa inyo. Lalo na't may mga bisita pa pala kayo ngayon. Pamangkin ko itong si Andres. Galing pa sa probinsya namin sa Bicol. Kasama niya ang mapapakasawa niyang si Miel. Nandito sila para magbakasyon muna at umiwas sa gulo doon sa kanila. Ano bang maipaglilingkod ko sa inyo ngayong gabi, Kapitan? Ganun pa. Asa nga pala. Pumunta ako dito para magtanong kung meron ka pa bang mga natitirang pangontrang pwedeng ibenta sa amin laban sa mga aswang na umaaligid dito sa atin. Gusto ko sana bumili para madagdagan itong mga dala namin sa paglilibot. Meron pa naman ako dito, Kapitan. Kakatapos ko lang ding ayusin itong mga langis na may orasyon at yung mga pinatuyong buntot ng pagi. Bakit? Naubusan na ba yung mga kasama nating tanod sa pagroronda? Hindi naman sa nauubusan. Ang totoo niya, Kadyo, napansin namin ng mga tanod na parang mas nagiging agresibo na ang mga aswang ngayon kumpara noong mga nakaraang linggo. Kagabi lang, may muntik na silang makuhang bata sa kabilang kanto. Mabuti na lang at mabilis na nakasigaw ang may-ari ng bahay, kaya nakatakbo agad kami papunta doon bago pa man maging huli ang lahat. Ganun po ba kalala ang sitwasyon dito ngayon? Kapitan Hector? Nakakapasok po ba sila sa loob mismo ng mga bahay ng mga tao para mang-atake? Oo, iyo. Sinisira nila ang mga bubong na gawa sa nipa o yelo. Minsan naman ay ginagasgas nila ang mga pader hanggang sa makahanap sila ng butas na pwedeng pasukan. Napansin din namin na parang mas naging malalakas din sila ngayon. Hindi na sila basta-basta natatakot sa mga simpleng ilaw o sa dami naming nagro-ronda sa iisang lugar. Kaya pala kanina pa hindi mapakali itong hinturang nakasabit sa leeg ko, Kapitan. Nararamdaman kong marami silang paggala-gala ngayon dito sa baryo natin. Heto ang 3 bote ng lakis.
Ipahid nyo yan sa mga armas nyo bago kayo magpatuloy sa pagroronda para masigurong masusugatan sila kapag tinamaan nyo sila mamaya. Maraming salamat dito, Kadyo. Heto ang bayad para sa mga buti ng langis. Malaking tulong ito para sa kaligtasan naming mga nagbabantay sa buong baryo. Mag-iingat kayo dito sa bahay ninyo at siguraduhin ninyong nakasara lahat ng mga pwedeng daanan o lusutan ng mga aswang bago kayo matulog. Salamat din, Kapitan. Makakaasa kayo na mahigpit ang mga kandado namin. Kayo rin, mag-iingat kayo sa paglilibot nyo sa mga kalye natin. Huwag kayong maghiwa-hiwalay ng mga kasama mo at mahirap na kapag naisahan kayo. Sige, maiwan na namin kayo. Magbabatuloy pa kami sa pagrurunda at kailangan pa naming puntahan ang mga dulo nitong baryo natin bago maghating gabi. Magandang gabi sa inyo at magpahinga na kayo. Nang makaalis na sina Kapitan Hector at ang mga kasama niyang tanod, maingat na isinara at kinandado ulit ni Tio Kadyo ang malaking pinto namin. Dinoble niya pa ang matigas na kahoy na trangka nito para makasiguradong walang makakapasok mula sa labas. Nakaramdam ako ng matinding kaba dahil sa mga kinuwento ni Kapitan Hector. Kung pati ang mga mismong nagbabantay sa baryo ay nahihirapan ng tapatan ng mga aswang, ibig sabihin ay malala na talaga ang sitwasyon doon. Pumasok yun sa isip ko at hindi ko maiwasang mag-alala ng todo para sa kaligtasan namin ni Miel. Umakyat ako sa ikalawang palapag ng bahay at naglakad papunta sa kwarto naming dalawa para tingnan kung ayos lang ba ang nobya ko. Pagbukas ko ng pinto, nadatnan ko si Miel na hindi pa rin natutulog. Napansin ko agad sa kilos niya na balisa siya. Naglalakad siya ng pabalik-balik sa gitna ng aming kwarto at halatang ninerbiyos siya dahil nginangat-ngat pa niya ang mga kuko niya sa daliri. Hindi niya napansin ang pagpasok ko hanggang sa tuluyan ko nang isinara ang pinto at lumapit ako ng dahan-dahan sa kanya. Miel, anong nangyayari sa'yo? Kanina ka pa ganyan. Akala ko natutulog ka na dahil maaga kang umakyat dito pagkatapos nating kumain sa baba. Andres, nandito ka na pala. Hindi kasi ako makatulog eh. Kanina pa ako pa ikot-ikot dito at hindi ko na alam ang gagawin ko sa sarili ko. Bakit ka naman hindi mapakali ng ganyan? May masakit ba sa katawan mo? O baka natatakot ka pa rin sa mga kinikwento ni na Tio Kadyo tungkol sa mga aswang sa labas? Ligtas tayo dito sa loob ng bahay nila. Siniguro na ni Tio Kadyo yan sa atin. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Hindi yun, Andres. Hindi yun. Ano ba yun? Sabihin mo sa akin para matulungan kita at nang gumaan na kahit papano yung pakiramdam mo. Andres, pakasalan mo na ako. Gusto ko na magpakasal tayo sa lalong madaling panahon. Kung pwede nga, bukas sa bukas din ay makasala tayong dalawa dito. Ano? Teka, Miel. Ang bilis naman yata ng mga nangyayari. Bakit bigla-bigla mo na lang naisipan ang bagay na yan? Ngayong gabi. Gusto ko maging mag-asawa na tayo. Bago pa ako matuntunin ng Oscar at ng pamilya ko dito sa pinagtataguan natin. Andres, kilala ko ang nanay ko. Hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nahahanap. Gagamitin nila ang lahat ng pera at koneksyon nila para lang maibalik ako sa probinsya natin at maipakasal dun sa Oscar na yon. Miel, masyado tayong malayo sa probinsya natin. Tumawid pa tayo ng dagat. At napakaliblib ng lugar na ito para marating nila. Imposibleng mahanap nila tayo dito ng ganon kabilis. Hindi mo kilala ang impluwensya nila at ang kaya nilang gawin, Andres. Pakiusap. Gawin na natin to. Kapag kasal na tayo, wala na silang magagawa sa akin. Hindi na nila ako pwedeng ipilit kay Oscar. Kaya pakiusap. Pakasalan mo na ako bago pa mahuli ang lahat. Sige, kung yan ang gusto mo at kung yan ang makakapagpakalma sa'yo, sige. Nangangako ako sa'yo na pakakasal agad tayo sa lalong madaling panahon. Aayusin ko lang lahat ng kailangan natin para dito.
Nakita ko kung paano biglang nagbago ang reaksyon sa mukha ni Miel pagkatapos kong sabihin na pumapayag na akong magpakasal kami. Nakahinga siya ng maluwag at mabilis niya akong niyakap ng napakahigpit. Nawala ang panginginig ng kanyang katawan at naging panatag na ang kanyang itsura. Masaya rin naman ako dahil ito rin naman ang pinapangarap ko, ang maging asawa ang babaeng pinakamamahal ko. Wala nang atrasan ito, sabi ko sa sarili ko noong mga sandaling yun. Kinabukasan, pagkagising namin, bumaba agad kami ni Miel sa kusina kung saan naghahanda na ng almusal sina Tia Ines habang umiinom naman ng mainit na kape si Tio Kadyo sa mesa. Napagpasyan kong ipaalam na agad sa kanila ang napag-usapan namin dalawa ni Miel kagabi. Gusto kong malaman kung ano ang magiging reaksyon nila at kung may maitutulong ba sila para mapabilis ang pagpapakasal namin dito sa lugar nila dahil alam kong maraming kailangang asikasuhin para maging opisyal ang lahat. Lumapit kaming dalawa ni Miel sa hapagkainan para kausapin sila ng masinsinan. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Tio Kadyo, Tia Ines. Pwede po ba namin kayong maabala saglit? May gusto po sana kaming ipaalam sa inyo na napagkasundoan namin ni Miel kagabi bago kami matulog. Magandang umaga rin sa inyo mga anak. Walang problema. Tamang-tama at naghahain na rin naman ako ng almusal nating lahat. Ano ba yung mahalagang sasabihin ninyo at mukhang seryoso yata ang mga mukha niyong dalawa ngayon? Oo nga, Andres. May problema ba kayo? Huwag kayong mahiyang sabihin kung ano pa man ang mga kailangan nyo, ha? Ito rin yung bahay nyo, itong tahanan natin. Wala po kaming naging problema, Tio Kadyo. Napakaayos po ng lahat at masarap ang tulog namin palagi dito. Ang totoo niyan, gusto ko po sanang ipaalam sa inyo na nagdesisyon na po kami ni Miel. Gusto na po sana naming magpakasal dito sa lalong madaling panahon. Nako, totoo ba yung narinig ko? Magpapakasal na kayong dalawa ng tuluyan? Abay, napakagandang balita naman yan. Opo, Tia Ines. Gusto na po sana namin mapabilis ang proseso para maging legal na po kami mag-asawa bago po may dumating na problema mula sa pinanggalingan namin. Natatakot po kasi ako na baka mahanap kami ng mga tao ng magulang ko at sapilitan akong iuwi doon. Naiintindihan kong nararamdaman mo, Miel. May punto ka rin dyan. At mas mabuti ang mag-ingat tayo. Kapag nakasal na kayo ng pamangking ko, mahihirapan na silang bawiin ka at pilitin sa isang kasundo ang hindi mo naman ginusto sa umpisa pa lang. Mas mabuti nga na magpakasal na kayo kaagad para may basbas na rin ang banal na seremonya ang pagsasama niyong dalawa sa mata ng tao at ng Diyos. Yun na nga rin po ang naisip ko, Tiyo. Mas magiging tahimik po ang isip ni Miel at mas mapapanatag po kami pareho kapag nangyari ito agad-agad. Ang problema po, hindi ko alam kung paano kami magsisimula dito dahil hindi po ako pamilyar sa mga taong lalapitan sa bayan ninyo dito. Huwag kayong mag-alala tungkol dyan sa pag-aayos, Andres. Kilala namin ang kura paroko dito sa bayan namin, si Father Luis. Mabait yun at maiintindihan niya ang sitwasyon ninyo kung ipaliliwanag natin ng maayos. Ako nang bahalang kumausap sa kanya mamaya pagpunta ko sa palengke. Tama yon. At para sa isang maliit na salo-salo, kami nang bahala ng Tia Ines mo dyan. Hihingi na lang kami ng tulong sa ilan nating mga kapitbahay na pinagkakatiwalaan ko para maganda ng kaunting pagkain. Hindi man ito magiging kasing grande ng kasal ng mga mayayaman. Sisiguruhin naming magiging masaya at maayos ang araw nyo bilang mag-asawa. Uso naman ang bayanihan dito. Maraming salamat po talaga sa inyo, Tio Kadyo at Tia Ines. Sobrang laking tulong po nito para sa amin. At hindi namin ito kakayanin ng kami lang. Hindi po namin alam kung paano namin kayo masusuklian sa lahat ng kabutihang ipinapakita ninyo sa amin mula pa noong unang araw na dumating kami dito sa poder ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Nabuhayan po ako ng loob dahil sa pag-iintindi at tulong ninyo.
Tatanawin ko pong malaking utang na loob ito sa inyo. Sus, iha, huwag mo nang intindihin yon. Parte ka na rin ng pamilya namin. Lahat ng taong mahal nitong pamangking ko, mahal ko na rin. Ah, siya nga naman, Biel. Nakakatuwa nga at naging masaya na itong bahay namin mula nang dumating kayo. Sobrang gaan ang pakiramdam ko pagkatapos naming makausap sina Tio Kadyo at Tia Ines sa kusina. Hindi sila nagdalawang isip na suportahan kami sa desisyon naming ito at handa pa silang gumastos para mabigyan kami ng kahit munting handaan lang. Agad din namang kumilos si Tia Ines. Nang araw ding yun, pumunta siya sa bayan para makausap si Father Luis at ipaliwanag ang buong sitwasyon naming dalawa ni Miel. Ayon sa kanya, pagbalik niya mula sa palengke, pumayag naman daw ang pare na ikasal kami sa susunod na araw dahil na rin sa matinding pakiusap ni Tia Ines at sa pagpapaliwanag na kailangan namin ng proteksyon at basbas bago pa mangyari ang mga hindi inaasahang gulo mula sa pamilya ni Miel. Nag-umpisa na ring maghanda ng mga gagamitin sina Tio Kadyo pagdating ng hapon. Nagpalinis siya ng malaking espasyo sa likod ng bahay nila para doon daw namin ilalagay ang mahabang mesa at doon kami magsasalo-salo pagkatapos ng seremonya. Kahit na madali ang desisyon nito at wala kami gaanong pera, pinilit nilang maging espesyal ang araw na yon para sa aming dalawa. Si Miel naman ay halatang mas naging kalmado na kumpara noong nakaraang gabi. Madalas ko siyang nakikitang nakangiti habang tumutulong kay Tia Ines sa paglilinis ng mga gagamitin sa bahay. Noon ko lang din siya nakitang masayang-masaya. Dahil doon, kahit papaano, napawi na sa isip ko yung pagdududang meron ako. Simula pa lang nang sabihin sa akin ni Miel na gusto niyang makipagtanan sa akin. Hindi ko lang sinasabi sa kanya pero ang totoo kasi niyan, may duda ako noon na baka ginagamit niya lang ako para makatakas siya sa pamilya niya at kay Oscar, kahit na hindi naman talaga niya ako mahal. Alam kong maling pag-isipan ko si Miel, pero sa sobrang bilis kasi ng mga naging pangyayari, sino ba namang hindi magkakaroon ng duda, hindi ba? Andres, halika nga muna dito. Tulungan mo akong magbuhat itong mga kawayan para sa gagawin nating mahabang mesa. Dito natin ihahain ang mga pagkain sa susunod na araw para sa mga tutulong sa atin. Sige po, Tio. Ang dami po nating gagawin. Baka mapagod kayo ng gusto dyan at sumama pa ang pakiramdam ninyo. Ako na pong gagawa ng mabibigat na trabaho. Ituro nyo na lang po sa akin kung anong gagawin ko. Nako, kaya ko pa naman ito, Andres. Masaya nga ako na sa wakas ay makikita kong magkaasawa na rin ang nag-iisa kong pamangkin. Sayang nga lang at wala ng nanay mo para makita ang araw na yon. Pero alam kong masaya yon para sa'yo kung nasaan man siya ngayon. Maraming salamat po talaga, Tio. Kayo na po ang tumayong pangalawang magulang ko dito. Hindi nyo kami pinabayaan ni Miel. Kahit na ang laki ng problemang bitbit namin mula sa Bicol. Wala yon, Andres. Pamilya tayo kaya dapat nagtutulungan tayo. Basta ipangako mo lang sa akin na aalagaan mo ng mabuti ang si Miel habang buhay. Maging mabuti kang asawa sa kanya. Maging tapat at mapagmahal ka palagi. At wag na wag mo siyang sasaktan. Abay, kung may isa akong may pagmamalaki dyan sa tiyahin mo, yun ang pagiging loyal ko. Kahit kailan, hindi ko niloko yan. Dahil mahal na mahal ko siya. Pangako po yan, Tio. Si Mia lang po ang babaeng mamahalin ko. At gagawin ko po ang lahat para mabigyan siya ng maayos at masayang buhay. Kahit pa magsimula po kami sa pinakaibaba. Tsaka, idol kaya kita, Tio. Hanga nga ako dahil sobrang tagal nyo nang nagsasama ni Tia Ines. Mabuti naman kung ganun, Andres. Yun lang naman ang sekreto. Lagi mong tandaan na basta masaya si Commander, masaya rin ang buhay natin. O kayong dalawa dyan. Pumasok na muna kayo dito at uminom ng palamig dito sa kusina.
Kanina pa kayo nagbabanat ng buto dyan sa init ng araw at pinagpapawisan na kayo. Kailangan nyo rin magpahinga, ha? Lalo na ikaw, Andres, dahil ikakasal ka na sa susunod na araw at kailangang gwapo ka. Opo, Tia Ines. Papunta na po kami dyan. Tara na po, Tio Kadyo. At baka magalit na ang commander ninyo sa loob ng bahay natin. Ganon naging kabilis ang takbo ng mga pangyayari sa buong araw na iyon. Isang araw na lang ang hinihintay namin at ikakasal na kami ni Miel at magiging isa na kami. Ang lahat ay abala para sa munting selebrasyon namin. Nakikita ko ang kagalakan sa mata ng mga tiyahin na tiyuhin ko at pati na rin sa mukha ni Miel na minsan pang humarap sa akin ng may magandang ngiti bago kami matulog. Sa mga oras na yon, pakiramdam ko ay ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo at tila ba napakabuti ng tadhana sa akin. Wala na akong hinihiling pa kundi ang mapabilisang oras para sumapit na ang araw ng kasal namin na matagal ko nang pinapangarap. Inayos ko ng mabuti ang mga isusuot ko kinabukasan at plinansya ko pa ito ng paulit-ulit. Isang simpleng puting polo at itim na pantalon lang ang gagamitin ko. Pero para sa akin, pakiramdam ko ay nakasuot ako ng mamahaling barong dahil sa napakalaking okasyon ng buhay ko. Pinangarap ko ito ng napakatagal. At heto na, halos abot kamay ko na ang araw na matatawag ko na siyang misis ko at wala nang makakaagaw sa kanya. Ang akala ko ay magiging tuloy-tuloy na ang saya at kapayapaang nararamdaman ko ng mga panahong yun. Ang akala ko, dahil nandito na kami sa lugar na malayo sa pamilya niya at malapit na kaming makasal, ay magiging maayos na ang lahat para sa amin. Hindi ko alam na bago pa man dumating ang mismong araw ng kasal namin, may malaking revelasyon na gugulantang sa buong pagkatao ko at magpapabago sa lahat ng aking paniniwala. Isang madilim na lihim na hindi ko inaasahan na siyang tuluyang sisira sa lahat ng aking inakala. Miel, magpahinga ka na kaya muna. Kanina ka pa nagwawalis dyan sa bakuran. Baka mapagod ka na masyado. Ayos lang ako, Andres. Masaya nga akong tumutulong dito. Kesa nakaupo lang ako sa loob ng bahay. Bukas lang pinakahintay nating araw. Kaya dapat, siguraduhin malinis ang buong paligid. Pero pawis ka na sa ginagawa mo. Umupo ka na muna dyan sa gilid at ako nang tatapos niyan. O talaga? Masyado ka nag-aalala sa akin. Hindi naman ako maselan o mahina para mapagod agad. Masaya lang talaga ako, Andres. Masayang masaya ako na ikaw makakasama ko habang buhay. Sana nga, Miel. Sana nga'y mapasaya kita palagi kapag naging mag-asawa na tayong dalawa. Mapapasaya mo ako, Andres. Sigurado ako doon. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan palagi, ha? Wala nang ibang pwedeng sumira sa araw natin bukas. Mahal din kita, Miel. Sige na, pumasok ka na muna at uminom ng tubig doon sa kusina para naman mapreskuhan yung pakiramdam mo. Ako nang bahala dito sa labas. Isang araw bago ang inaasam naming kasal ni Miel, abalang-abala ang lahat sa loob at labas ng bahay mula pa kaninang umaga. Si Tia Ines ay buong maghapong nasa kusina, naghahanda ng mga rekado at nag-aayos ng mga lulutuing handa para sa amin bukas. Si Tio Kadyo naman ay abala sa paggawa ng mga paragdagang upuan na gawa sa kawayan at sa pag-aayos ng mahabang mesa sa likod bahay na gagamitin ng mga bisita. Pag-alis ni Miel para pumasok sa kusina, naiwan ako mag-isa habang hawak-hawak ang martilyo. Nakita ko ang mga ngiti niya at ang pagmamahal sa mga mata niya kanina. Pero sa halip na matuwa, hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Parang unti-unting bumibigat ang dibdib ko. Kinakabahan ako na ewan, hanggang sa sumagi pa sa isip ko na parang ayoko munang ituloy ang kasal namin bukas. Pumasok sa isip ko ang napakaraming takot at alinlangan.
Paano kung matuntun kami ng pamilya niya at magkagulo lang dito? Paano kung hindi siya sanay sa ganitong klaseng buhay at naghirap lang siya sa piling ko dahil wala naman akong maipagmamalaking yaman gaya ng kinasanayan niya? Paano kung nagmamadali lang kami ng sobra at hindi pa talaga kami handa? Bawat katanungang yun ay nagpapahina ng loob ko at nagpapalamig sa mga kamay ko. Gusto kong tumakbo, gusto kong umurong. Pero sa tuwing maiisip ko namang malulungkot ng sobra ang mahal kong si Miel, oras na umatras ako sa kasal namin, bigla na lang nagbabago ang isip ko. Hindi ko siya kayang makitang umiiyak dahil sa akin. Kaya naman, pilit ko na lang inalis sa sistema ko ang pakiramdam na yon. Ipinagpatuloy ko ang pagpupukpok ng pako sa kawayan at huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Andres, kanina pa kita pinagmamasdan dito. Bakit parang nakatulala ka na lang dyan sa hawak mong martilyo at hindi mo na itinuloy ang paggawa niyang mahabang bangko? Wala po ito, Tsukadyo. Nagpapahinga lang po ako saglit dahil medyo nangawit yung baraso ko sa pagpupukpok. Ako'y wag mong pinagluloko, Andres, ha? Pamangking kita, kabisado kong itsura mo. Kapag may malalim kang iniisip, kahit pa matagal tayong hindi nagkita. Tsaka, kanina ko pa napapansin parang umiiwas ka ng tingin kay Miel habang kinakausap ka niya. Nakita niyo po pala yun, Tsukadyo? Pasensya na po talaga kung nagiging lutang ako ngayon. Masyado lang po sigurong mainit ang panahon. Ano ba talagang problema? Bukas na ang pinakamahalagang araw sa buhay niyo, pero ganyan ang itsura mo. Para kang nakakita ng multo. May pumapagabag ba sa'yo tungkol dito sa kasal niyong dalawa? Sabihin mo sa akin at baka sakaling matulungan kita. Ang totoo po niyan, Tiyo Kadyo, hindi ko rin po maintindihan tong sarili ko ngayon. Imbis na puro sayang maramdaman ko dahil ikakasal na kami bukas, parang kinakabahan po ako ng sobra. Sumagi pa nga po sa isip ko kanina na parang nag-aalangan ako at gusto ko muna sanang ipagpaliban ang kasal namin. Ikaw talagang bata ka. Pinakaba mo naman ako. Akala ko kung ano nang malaking kasalanang nagawa mo kay Miel, kaya ka namumutla dyan. Alam mo, normal lang yan sa mga lalaking ikakasal, Andres. Normal lang po ba talagang isiping umatras? Isang araw bago ang kasal? Sigurado naman po ako sa sarili ko na si Miel ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Wala na po akong ibang titingnan pa kundi siya. Pero nagtataka po talaga ako kung bakit ako nakakaramdam ng ganitong takot. Ang tawag yata dyan sa nararamdaman mo ay pagkakaroon ng alinlangan o cold feet sa Ingles, Andres. At oo, normal lang sa lalaking makaramdam ng ganyan, lalo na kung ganyang kabilis ang naging proseso ng pagpapakasal nyo. Masyado kasing biglaan ang naging desisyon nyo dahil sa sitwasyon nyo. Kaya sa palagay ko, nabigla lang ang sistema mo at hindi pa tuluyang nakakapag-adjust ang isip mo. Baka nga po nabigla lang talaga ako, Tiyo. Napakarami po kasing tumatakbo sa isip ko. Paano po kung hindi ko siya kayang buhayin ng maayos dito sa malayo? Paano kung maging miserable siya sa akin paglipas ng panahon? Ang mahalaga sa lahat ng ito ay kung ano ba talagang nilalaman ng puso mo, Andres. Wala sa takot sa hinaharap yan. Tatanungin kita ngayon din, kung sakali bang hindi matutuloy ang kasal niyo bukas dahil sa kaba mo, sa tingin mo ba'y kakayanin mo mawala sa'yo si Miel at tuluyan na siyang makuha ng iba? Doon biglang natigilan at tatauan ng buong pagkatao ko dahil sa mismong tanong na yon ni Tiyo Kadyo. Iisipin ko pa lang na magkakahiwalay kami ni Miel at babalik siya sa probinsya namin para ipakasal ng sapilitan sa Oscar na yon. Pakiramdam ko ay pinipiga na ang dibdib ko sa sobrang sakit. Parang hindi ko kayang huminga kung wala siya sa tabi ko. Sa halip na matakot ako sa hinaharap,
mas naramdaman ko ang matinding pangangailangang protektahan siya at angkinin siya bilang asawa ko anuman ang mangyari. Doon ko napagtantong mas mahalaga pa rin talaga si Miel para sa akin, higit pa sa kahit na anong kaba, takot o ano pa mang gulong emosyong nararamdaman ko ngayon. Mahal na mahal ko siya at paninindigan ko ang pakikipagtanan ko sa kanya. Kahit na ano pa ang mangyari o kahit maghirap pa kami sa umpisa. Nakahinga ako ng maluwag dahil naglaho na parang bula mga pagdududa sa isip ko. Nalinawan ako ng gusto at nabigyan ako ng panibagong lakas ng loob para harapin ang kasal namin bukas. Hindi ko po kakayanin, Tio Kadyo. Isipin ko pa lang po, nababalik siya doon sa mayabang na lalaking yun. At hindi na kami magkikita habang buhay. Pinapatay na ako ng sarili ko sa kaba. Hindi ko po kayang mawala si Miel sa buhay ko. Hoy, di ba? Nasagot mo rin ang kusa ang problema mo. Yan ang pakinggan mo, Andres. Yang sinasabi ng puso mo at hindi yung takot sa isip mo. Mabuting lalaki ka at sigurado kung mabubuhay mo siya ng maayos hanggat nagsisikap ka. Maraming salamat po talaga sa pagkausap niyo sa akin, Tio Kadyo. Matutuwa po siguro ang nanay ko kung malalaman niyang nandito kayo para gabayan ako sa ganitong sitwasyon. Nakahinga na po ako ng maayos ngayon dahil sa inyo. Walang anuman, Andres. Basta ba ipangako mo na itutuloy mo yan bukas at wag kang tatakbo kapag kaharap niyo na si Father Luis. Kundi ako mismo nga hataw sa'yo nitong martilyo para matauhan ko ulit, ha? Opo, Tio Kadyo. Hindi po ako aatras. Buong-buo na po ang loob kong pakasalan si Miel. Bukas na bukas din. Teka po, Tio Kadyo. Narinig niyo po ba yon? Parang atungal ng isang malaking hayop. Galing dun sa direksyon ng kakahuyan sa likod natin, ah. Oo, narinig ko rin yon. May mga aswang sa paligid natin ngayon. At mukhang napakalapit lang nila dito sa bakuran natin. Mga aswang po? Pero mag-aalas 6 pa lang po ng hapon, Tio Kadyo. Maaga pa po para dumalaw ang mga yan dito sa baryo. Hindi ba? Kadalasan po kasi, nakwento nyo sa akin na nagpaparamdam lang sila pagsapit na ng alas 8 pataas ng gabi. Tama ka dyan sa sinabi mo, Andres. Sadyang maaga lang talagang magkulong sa bahay ang mga taga rito sa baryo natin para nga maiwasan nila ang mga ganitong sirkumstansya kung saan maaga pa lang ay umaatake ng mga aswang na yan. May mga pagkakataon kasi talagang nambibigla sila para makakuha sila ng mas maraming biktima. Lalo na yung mga nasa labas pa at pauwi pa lang ng bahay. Ganun po talaga sila, Katuso. Masyado na silang namimirwisyo dito. Kaya mabuti pa pumasok ka na sa loob ng bahay ngayon din, Andres. Ako nang bahala dito sa labas. Paano naman po kayo dito sa likod bahay? Hindi po ba delikado na maiwan kayo dito ng mag-isa? Habang nakapaligid sila. Magsasaboy lang ako ng abo ng palaspas sa may halong asin sa paligid ng bahay natin. Bilang dagdag pangontra sa mga aswang na umaaligid sa bakuran. Kailangan natin masigurong hindi sila makakatawid sa linya. Ay sige na, pumasok ka na. At isara mo ang pinto. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi na ako nagbantigas pa at mabilis na ako naglakad papasok sa loob ng bahay. Pagsarado ko ng pinto sa likod ay agad kong ibinaba ang makapal na kahoy na trangka para masigurong walang anumang puwersang makakabukas nito mula sa labas. Si Tio Kadyo naman ay sigurado akong doon sa pinto sa unahan dadaan mamaya dahil iikot pa yon sa buong bakuran. Pagpasok ko mismo sa kusina at sala, napansin ko agad ang makapal na usok na pumapalibot sa buong kabahayan. Kumakalat ang isang napakatapang na amoy na nakakahilo ng kaunti. Nakita ko naman sa gitna ng sala si Tia Ines na saktong nagpapausok pala ng insenso. May hawak siyang isang lumang bao ng niyog na may nagbabagang uling sa loob at nakalagay sa isang palayok. Patuloy siyang naguhulog ng mga sangkap doon
na lumilikha ng matapang na usok sa buong bahay. Kakaiba yung insensong ginagamit niya kumpara noong nakaraang araw. Bukod sa mga sanga at pinatuyong dagta ng kamangyan, nakikita kong hinaluan din yun ni Tia Ines ng itim na asin. Kumuha rin siya mula sa isang supot na mga tuyong balat ng bawang at isinama niya ito sa baga. Pumapasok at nanunuot tuloy sa ilong ko ang tapang ng amoy. Lumapit ako sa kanya at pinanood ang ginagawa niyang pag-iikot sa mga sulok ng bahay habang patuloy naming naririnig sa labas ang kaluskos at atungal mula sa mga aswang. Tia Ines, siguradong nakakandado na po yung pinto natin sa likod. Maayos na po pala ang mga bintana dito sa sala. Yung sa mga kwarto po sa itaas, nakasara na po ba? Oo, Andres. Kanina pa nakasara lahat ng bintana simula ng dumilim ang langit. Nasa na bang tiyokadyo mo? Bakit hindi mo pa kasabay na pumasok dito sa loob? Naiwan po siya sa labas, Tia Ines. Magsasaboy daw po muna siya ng abo at asin dyan sa bakuran para hindi makapasok yung mga aswang na umaatungal dun sa kakahuyan Ay, natin. nako. Ang matandang yung talaga, oo. Palaging nagpapakabayani sa labas. Sigurado ako marami na namang nakaabang dyan sa paligid natin na gustong sumalis eh. Napansin ko po nakakaiba yata ang amoy ng insenso ninyo ngayon, Tia Ines. Mas mabisa daw kasi ang insenso laban sa mga aswang kapag hinahaluan ng mga ganitong sangkap. Kaya po pala nangangating ilong ko kapag nalalanghap ko ng malapitan. Ayaw po ba ng mga aswang sa amoy ng itim na asin at bawang? Ayaw na ayaw nila, Andres. Nasusunog ang mga baga nila kapag nilalanghap nila ang ganitong usok. Ay, alam mo kasi, hindi ko talaga maintindihan kung bakit parang itong mga nakaraang araw mas pinupuntirya ng mga aswang na palibutan itong bahay natin gabi-gabi. Baka po natunugan nila na may mga bagong dayo dito sa inyo, Tia Ines. Baka po naamoy nila kami ni Miel. Hindi naman ganun yon. Kadalasan kasi, namimili sila ng target. Ang madalas nilang puntiryahin ay yung mga bahay na may nakatirang buntis o kaya naman may malubhang sakit. Wala namang buntis o may sakit na tao nakatira kasama natin. Nakapagtataka talaga kung bakit palagi silang nandito sa atin kumpara sa ibang kapitbahay. Dahil hindi naman dugo ng buntis o may sakit ang pinunta nila dito, Ines. Malabang ay natunugan ng mga aswang sa akin na nanggagaling ang mga pangondrang ginagamit ng mga tanod sa pagroronda. Kaya nagagalit sa akin ang mga yan. Ay, Diyos ko kaadyo. Ibig mo bang sabihin, pinag-iinitan kanila at gusto kanilang gantihan dahil tinutulungan mo sina Kapitan Hector laban sa kanila? Eksakto. Nagagalit ang mga halimaw na yan sa akin dahil inaiistorbo ko ang paghahanap nila ng makakain. At marami na silang kasamahang nasugatan dahil sa mga iminigay kong panlaban. Kung sana nga lang matutunan ko na kaagad kung paano mas mabilis na makatukoy ng aswang kahit nasaan yung tao sila. Di sana mas nakakatulong pa ako at mas mabilis naming mapupuksa ang mga yan. Ibig sabihin po, mas delikado pala para sa inyo ang tumulong. Nakakatakot palang ganitong sitwasyon para sa pamilya ninyo, Tsukadyo. Ganyan talaga ang buhay ng pagiging isang albularyo, Andres. Marami talaga akong makakaaway na masasamang kalaban dahil sa ginagawa ko. Kailangan ko tong tanggapin dahil ito ang tungkulin ko sa baryong ito. Mag-iingat ka palagi, Kadyo. Paano kung isang gabi masira nila itong mga pangontra natin dito sa bahay? Paano na tayo kapag nakapasok sila? Huwag kayong mag-alala. At wala kayong dapat ikatakot. Hindi naman makakapasok ang mga aswang sa bakuran natin dahil nga sa dami ng pangontrang nakapalibot dito. Ang mabuti pa magpahinga na tayong lahat ngayong gabi ng mas maaga. Total naman ay natapos na natin ang mga kailangang gawin para sa kasal niyo ni Miel bukas, Andres. Matulog na tayo para may lakas kayo para sa seremonya bukas.
Umakyat na nga ako sa kwarto namin ni Miel pagkatapos namin mag-usap ni na Tio Kadyo at Tia Ines sa ibaba. Pagbukas ko ng pinto, hindi ko agad nakita si Miel sa loob. Pero narinig kong lumalagaslas ang tubig ng gripo sa banyo doon sa loob ng kwarto namin. Kaya naman inisip ko na baka nandoon lang ang nobya ko at naliligo para makapagpresko na rin pagkatapos ng maghapong pagtulong sa paglilinis. Hinubad ko ang suot kong t-shirt na basang-basa ng pawis dahil sa ginawa ko sa labas. Tapos ay nahiga muna ako sa kama namin. Bala ko sana siyang hintayin pang matapos sa paliligo para makapag-usap pa kami sandali tungkol sa mga mangyayari bukas. Gusto ko pa sana siyang yakapin at sabihin kung gaano ko siya kamahal at kung gaano ako ka-excited na pakasalan siya. Pero dahil na rin siguro sa sobrang pagod ng buong katawan ko, nakaramdam agad ako ng antok noong lumapat ang likuran ko sa malambot na kutsyon. Bumigat ang mga talukap ng mata ko at maya-maya pa, hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako ng tuluyan. Bandang hating gabi nang bigla na lang akong maalimpungatan sa pagkakahimbing ko. Nagising ako na medyo nanlalamig, kaya napamulat ako. Pagtingin ko, nakatapat pala sa akin yung bentilador at nakakumot lang ang kalahati ng katawan ko. Patay na rin ang ilaw sa kwarto namin at tanging ang liwanag lang ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw sa loob. Kinusot-kusot ko ang mga mata ko at inabot ko ang kabilang gilid ng kama para yakapin sana si Miel. Pero nagulat ako na makapakong bakante ang inihigaan niya. Wala sa tabi ko si Miel. Agad ako nagtaka kung nasaan ang nobya ko. Bumangon ako at kinapa ko ang switch ng ilaw para buksan ito. Tiningnan ko sa banyo kung nandoon ulit siya pero pagbukas ko ng pinto ng banyo, nadilim doon at tuyong-tuyo rin ng sahig. Nag-umpisa na akong kabahan. Binuksan ko ang pinto ng kwarto at lumabas ako. Nakita kong patay na rin ang ilaw sa buong bahay at tulog na tulog sina Tio Kadyo at Tia Ines sa kwarto nila dahil naririnig ko ang hilik ni Tio. Hinalugog ko ang buong ikalawang palapag pati na ang sala sa ibaba pero hindi ko pa rin makita si Miel. Hanggang sa makarating ako sa kusina kung saan naabutan ko ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo ko sa batok. Nakabukas ang pintuan palabas ng likod bahay. Agad na nakaramdam ng kaba ang buong dibdib ko. Nag-alala ako ng todo sa nobya ko, lalo na at naaalala kong may mga aswang na umaaligid sa bakuran namin kanina. Baka may nangyari na sa kanya o baka hinila siya ng mga halimaw na yon palabas. Humanap muna ako sandali ng armas na pwede ko magamit kung sakali. Kinuha ko ang isang matalim na itak na nakasabit malapit sa lababo. Tapos ay nagpasya na akong lumabas para hanapin si Miel. Dahan-dahan ang ginawa kong pagakbang sa labas ng pinto. Sobrang tahimik ng paligid at tanging mga kuliglig lang ang naririnig ko. Pinakiramdaman ko ang buong bakuran. Naglakad ako papunta sa isang sulok ng likod bahay, doon sa may medyo madilim na bahagi kung saan nakatambak yung mga inipo namin panggatong ni Tio Kadyo. Doon ay minaaninag akong anino ng isang tao. Idinilat ko ng malaki ang mga mata ko para makakita ako ng maayos sa dilim, kaya nakita ko si Miel. Hindi ko gaanong maaninag noong una kung anong ginagawa niya doon sa madilim na sulok. Nakita kong nakahalokip-kip siya at nakatalikod sa akin. Parang may kinakain siya dahil gumagalaw ang mga balikat niya at may naririnig akong tunog ng pagpunit ng laman at pagmuya. Miel? Miel, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito sa labas ng ganitong oras? Delikado dito. Pumasok na tayo. Ali ka na. Hindi. Hindi, Andres. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang. Pakiusap, huwag kang lalapit sa akin. Ha? Miel, bakit? Ano ba yung hawak mo? Humarap ka nga sa akin, Miel. Patawad, Andres. Patawarin mo ako. Diyos ko! Miel! Ano yung nasa mukha mo? Bakit puro dugo yung bibig mo? Pati yung damit mo, puro talsik ng dugo. Andres, makinig ka sa akin. Pagpapaliwanag ako, pakinggan mo ako. Yung manok? Yan yung buhay na manok na para sa lulutuin bukas sa kasal natin, di ba?
Bakit mo kinakain ng buhay yan, Miel? Halos buto at balahibo na lang natira sa leeg at katawan niya na. Miel? Aswang ka ba? Patawad, Andres. Patawarin mo ko kung itinago ko sa iyong tungkol dito. Natakot lang ako. Natakot ako mawala ka sa akin kapag nalaman mo ang totoo. Hindi. Hindi pwede ito. Nananaginip lang ako. Tama. Sabihin mo sa akin panaginip lang to, Miel. Paano mangyayaring aswang ang babaeng pakakasalan ko bukas? Hindi to totoo! Hindi! Andres! Lumayo ka muna sa kanya. Tio Kadyo! Nakikita niyo po ba to? Si Miel po! Kumakain ng buhay na manok! Mukhang nayanggaw ang mapapangasawa mo, Andres. Kailangan nating mahuli agad siya ngayon din para magamot ko siya agad bago pa tuluyang lamunin ng kamandagang sistema niya. Nayanggaw po. Ibig ninyong sabihin, may nangawa lang sa kanya dito, kaya siya naging ganyan? Maaari. Baka nga may nanghawa sa kanya nung magpunta kayo dito at naisahan siya ng mga umaaligid na aswang. Halika rito at tulugan mo kung itali siya nang hindi siya makapanlaban. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko noong mga sandaling yon. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ng dalawang mata ko. Ang babaeng pinakamamahal ko, ang babaeng pinangarap kong pakasalan at pakasama habang buhay, ay nakaupo sa harap ko ngayon na punong-puno ng sariwang dugo ang bibig. Habang hawak ang isang luray-luray na katawan ng manok na ilalaan sana namin para sa handaan bukas, ramdam ko ang pagkirot ng puso ko at ang panginginig ng buong katawan ko. Hanggang sa nabitawan ko na lang ang itak na hawak-hawak ko. Parang lutang na sumusunod na lang ako sa utos ni Tio Kadyo kahit na medyo diskumpiyado ko sa mga nangyayari. Kumuha ng makapal na lubid si Tio Kadyo mula sa tabi ng panggatong at iniabot niya ito sa akin. Akala ko manlalaban pa si Miel o kaya ay tatakbo siya palayo dahil aswang siya at baka saktan niya kami. Pero hindi niya ginawa yun. Umiyak lang siya habang nakatingin sa akin. Sumama ng kusa si Miel sa akin at hinayaan niya lang akong itali ang mga kamay at paa niya sa isang bangko sa loob ng bahay. Habang itinatali ko siya, hindi ko mapigilang mapaluha dahil nararamdaman ko pa rin ang init ng mga kamay niya at naaamoy ko ang matapang na amoy ng sariwang dugo sa bibig niya. Pagkatapos ko siyang matali, mabilis na nagsimulang maganda si Tio Kadyo ng mga pangontra. Mga bote ng langis, itim na asin, bawang at isang palayok na gagamitin sana niya para panggamot daw kay Miel. Nakita kong natataranta si Tio Kadyo dahil baka raw hindi na maibalik sa normal ang nobya ko kapag nagtagal pa. Kumuha siya ng isang bote at akmang ipapahid niya sana ang kumukulong langis sa noo ni Miel para subukang patayin ang sumpang pumasok dito. Pero bigla itong pinigilan ni Miel habang patuloy pa rin sa pag-iyak ang dalaga. Umiling-iling si Miel. Pinigilan niya si Tio Kadyo sa ginagawa nito. Tio Kadyo, tama na po yan. Huwag niyo na pong ituloy yan. Dahil masasayang lang po ang ginagawa niyo. Hindi po yan ang kailangan para gumaling ako. Anong pinagsasabi mo dyan, Miel? Kailangan kitang gamutin bago ka patuluyang maging halimaw. Kapag hindi natin ilagapan to, tuluyan ka nang maghahanap ng laman ng tao. Wala po kayong magagawa para sa akin. Hindi po ito basta magagamot ng mga halamang gamot o orasyon. Si Andres lang po makakatulong sa akin. Anong sinasabi mo dyan, Miel? Magtiwala ka sa tiyo ko. Kaya niya yung tanggalin sa katawan mo. Hindi ba't nahawaan ka lang pagdating natin dito? Gagamutin ka ni Tio Kadyo. Magiging maayos ang lahat. Ilalaban kita. Hindi simpleng pangyayanggaw ang nangyari sa akin, Andres. Walang kumagat o naghawa sa akin pagdating natin dito kina Tio Kadyo. Kung hindi ka nayanggaw dito, ibig mong sabihin, dala mo na ang sumpa na yan bago pa kayo tumawid ng dagat at pumunta rito sa probinsya namin. Opo. Hindi lang
lang ako ngayon naging aswang, Andres. Bago pa man tayo magkakilala dun sa Bicol, isa na akong aswang. Isinumpa na ako doon pa man. Hindi kita maintindihan, Miel. Paano aswang ka na bago pa man tayo magkakilala? Pamilya kayo na may-ari ng kuprahan doon. Paano nangyari yun? Yung pamilya ko, Andres. Mahirap lang talaga kami noon. Ibang-iba sa nakita at kinagisnan mong buhay ko. Hanggang sa makilala ng nanay at tatay ko ang pamilya ni na Oscar. Ano ba to, Miel? Naguguluhan ako. Oo, Andres. Mga aswang ang pamilya ni Oscar. Hinalok nila ang pamilya ko ng yaman at magandang buhay. Kapalit ko. Ibig mong sabihin, ibinenta ka ng sarili mong mga magulang sa pamilya ng mga aswang para makabayad sa mga utang nila at makaahon sa hirap? Halos gumuho ang mundo ko sa mga nalaman ko mula sa mismong bibig ni Miel. Nanlambot ang mga tuhod ko at napakapit na lang ako sa kawayang mesa namin dahil hindi ko na kayang tumayo ng diretsyo. Ang bigat-bigat ng nararamdaman ko. Hindi ko lubos maisip na ang babaeng itinuturing kong pinakamaganda at pinakamabait sa lahat ay may itinatagong ganito kadilim na lihim sa pagkatao niya. Doon ay pinaliwanag ni Miel ang lahat-lahat. Ang lihim tungkol sa totoong estado ng pamilya niya, ang kasunduan at kung bakit ganito na ang kanyang buong pagkatao. Habang nagsasalita siya, patuloy sa pag-agos sa mga luha niya at kitang-kita ko sa mga mata niya ang matinding pagsisisi at hirap na pinagdadaanan niya ng mag-isa sa napakahabang panahon. Ikinuwento niya na noon daw ay mahirap lang talaga ang pamilya nila. Baon sila sa utang at minsan ay wala pang makain. Siya ang ibinayad ng mga magulang niya sa pagkakautang nila sa pamilya ni na Oscar. Ginamit siya bilang kabayaran para sa pera at ginhawa. Labag kay Miel ang lahat ng tungkol sa kasunduang yun. Umiyak siya at nagmakaawa sa mga magulang niya pero wala na siyang nagawa. Isang araw naramdaman na lang niyang unti-unti nang may nagbabago sa katawan niya. Nagugutom siya sa mga bagay na hindi dapat kinakain ng normal na tao. Unti-unti na siyang naging ganap na aswang. Matindi ang pagkakagusto sa'yo ni Oscar noon pa. Hindi ba? Kinagat ka ba niya nang hindi mo namamalayan? Dahil ganun ang naisip niyang paraan para makuha ka. Hindi niya ako kinagat, Andres. Iba ang ginawa nila para tuluyan ako mapunta sa kanila. Hinuhaan na pala ako ng pagkaaswang ni na Oscar noon pa man. Paano nila ginawa yun sa'yo? Nang hindi mo nalalaman, Iha, gumamit ba sila ng itim na mahika? Sa pamamagitan po ng mga pagkain, Tio Kadyo. Ang nanay ko mismo, siyang nagpapakain sa akin ng mga pagkain may kamandag ni Oscar. Kaya naging aswang ako na wala akong kaalam-alam. Diyos ko, ang nanay mo. Bakit gagawin ng isang ina yun sa sarili niyang anak? Dahil gusto nila masigurong hindi ako makakatakas kay Oscar at makakabayad sila sa utang. Hinahaluan ng nanay ko ng dugo at kung ano-anong itim na liki ng mga paborito kong pagkain araw-araw. Hanggang sa tuluyan ng masakop ng pagiging aswang ang buong katawan ko. Wala akong nagawa, Andres. Napakasama nila. Mga wala silang puso para gawin yun sa'yo. Nang malaman ko kung ano ang ginagawa ng mga magulang ko, huli na ang lahat para sa akin, Andres. Tuluyan na ako naging aswang at nakatagda na ang kasalaman ni Oscar dahil magkauri na kami. Kaya pala ganito na lang kalalang epekto sa'yo. Dahil isinubo mo na ng kusa ang sumpa kahit hindi mo alam. Matagal nang nasa dugo mo ang pagiging aswang. Yun ba ang dahilan, Miel? Kaya ba nagyayakang magtana na lang tayo nung isang gabi? Oo, Andres. Yun ang dahilan ko bakit inaya ko magtana na tayo. Gusto kong tumakas sa kanila. Gusto kong takasan yung pagiging halimaw. At akala ko,
Kapag lumayo ako, matatakasan ko rin yung sumpa. Pero hindi ko pala kaya. Bigla na lang lumabas ang pagiging aso ko dahil hindi ko na halos kayang pigilan ang paghihirap ko sa loob ng bahay na to. Na puro pangontra laban sa mga kauri ko. Patawarin mo ko, Andres. Patawarin mo ko. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Miel. Yun lang bang dahilan kaya mo ako inayang magtanan? Para makatakas ka kay Oscar? At para mailigtas mo ang sarili mo sa sumpa? Ginamit mo lang ba ako? Mahal mo ba talaga ako? Hindi. Hindi ganun yun, Andres. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Kung mahal mo ako, bakit kinaglihim? Paano ko malalamang totoo yung sinasabi mo kung simula pa lang puro panlilin lang na ang ginawa mo sa akin? Oh, Diyos ko, Kadyo. Anong nangyayari dito? Bakit nakatali si Biel at puro dugo ang... Kumalma ka lang, Ines. Hayaan muna nating mag-usap ang dalawa para malinawan tayo sa lahat ng gulong ito. Pakinggan mo ako, Andres. Bago pa man tayo magkakilala, tanggap ko na ang kapalaran ko. Handa na ako mabuhay kasama si Oscar. Kahit hindi ko siya mahal. At kahit labag sa kalooban ko. Dahil alam ko wala na akong kawala. Eh bakit nga naisipan mo pang manggulo sa buhay ko? Kung tanggap mo na pala. Dahil nag-iba ang damdamin ko nang dumating ka, Andres. Ipinaranas mo sa akin kung gaano ako kahalaga. Ipinakita mo sa akin kung paano tratuhin ng tama. Dahil sa'yo, nagsimula ako magkaroon ulit ng pag-asa. Naisip ko baka sakali lang. Baka pwede pa ako maging masaya sa piling mo. Baka may pag-asa pa akong magmahal kahit na ganito na ako. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Bakit hindi mo ipinagtapat para natulungan kita? Dahil pinagbantaan ako ni Oscar. Sinabi niyang papatayin ka niya oras sa makipaglapit pa ako sa iyo. Kaya nga nung una, hindi ko agad maiparamdam sa iyo ang totoo kong nararamdaman. Dahil natatakot ako mapahaba ka ng dahil sa akin. Kung ganon, anong nagpabago sa isip mo? Bakit bigla kang nakipagtanan at nag-ayang magpakasal tayo agad dito? Isang gabi, narinig ko nag-uusap ang nanay ko at si Oscar. Nalaman kong hindi pala permanente ang pagiging aswang ko. Mapuputol ang sumpa sa katawan ko kapag nabasbasan ako ng pare sa seremonya. At kapag naikasal ako sa ibang lalaking hindi naman aswang. Yun daw ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng maikasal sa iba. Dahil mawawala ng bisa ang kamandag ni Oscar sa katawan ko, Andres. Wala akong ibang nagawa kundi ang makinig sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng mahal ko. Habang nagpapaliwanag siya, makikita ko ang labis na takot at pangungulila sa mga mata niya. Ipinaliwanag niya sa akin na alam daw niyang gagawin ni na Oscar ang lahat para sirain ang kasal namin oras na malaman nito ang plano namin. Kaya raw inaya niya muna ako magtanan sa napakalayong lugar na tawid dagat. Mahihirapan daw kasing sumunod ang mga aswang kung tatawid sila sa malalawak na katubigan papunta rito dahil maalat yun at kahinaan nila ang asin. Iba naman daw ang kaso niya dahil hindi pa naman siya ganap na halimaw, kaya nakatawid siya ng ligtas kasama ako. Akala raw niya ay matatagalan pa bago siya masundan ni na Oscar at ng pamilya nito, pero mukhang nagkakamali siya. Dahil yung mga aswang pala na umaali-aligid ngayon sa bahay ni na Tio Kadyo simula pa noong dumating kami, ay siya talaga ang hinahanap ng mga yon. Mga angkan pala ni na Oscar ang mga umaatungal sa labas. Kaya nung malaman ko yun, inaya na kita agad na magpakasal tayo. Ayoko makuha ko ni Oscar, Andres. Ikaw lang ang lalaking gusto ko makasama habang buhay. Gustong-gusto ko na talagang umamin sa'yo tungkol sa lihim ko noon pa man. Pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Natatakot kasi ako baka pandarihan mo ako kapag nalaman mo ang totoo.
Ayoko mamuhi sa akin ang kaisa-isang lalaking pinakamamahal ko. Yan lang ang kailangan kong marinig mula sa iyo, Miel. Wala na akong pakialam kung aswang ka man. Mahal na mahal kita. At handa akong tanggapin kung ano ka man. Andres, huwag kang lumapit. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at makagat kita. Lumayo ka muna sa akin. Hindi ako lalayo, Miel. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan sa labang ito. Andres, mag-iingat ka. Mahaba pang mga pangil niya. Baka masaktan ka niya ng hindi sinasadya. Tia Ines, hindi po ako sasaktan ni Miel. Kilala ko po siya. At alam kong kilala rin ako ng puso niya. Andres, huwag mo ako yakap. Mahal na mahal kita, Miel. Nakapagtataka. Kahit nakadikit ka na sa kanya, parang wala siyang naramdamang pagnanasang kainin ka. Mukhang kahit sa kabila ng pagiging aswang niya, Andres, nakilala pa rin ang sistema niya na ikaw ang lalaking mahal niya. Mahal na mahal talaga kita, Andres. Kung ganun ang sitwasyon niyo, mas kailangan talagang matuloy ang kasal niyong dalawa bukas. Walang pwedeng humadlang dito para tuluyan ang maputol ang sumpa sa katawan niya. At maging normal na tao si Miel. Yun ay kung matutuloy nga ang kasal nyo. Biglang nanigas ang buong katawan ko nang marinig ko ang isang malalim at nakakakilabot na boses na sumingit sa pag-uusap namin. Nagmula ang tunog doon sa bandang itaas ng bintana sa sala. Pag-angat ng paningin ko, doon ko nakita si Oscar na nakabiti ng patiwarik sa bintana sa mismong anyong aswang nito. May malalaki itong pakpak at ang mga mata nito ay kasing pula ng dugo. Agad kong hinawakan ng mahigpit ang itak na bitbit ko habang inilalagay ko sa likuran ko si Miel para protektahan. Si Tio Kadyo naman ay mabilis na humugot ng isang mahaba at matulis na punyal mula sa tagiliran niya. Bago pa man kami makapag-react, biglang may narinig kaming nakabibiging sigaw at paghingi ng tulong mula sa labas ng bahay doon sa gawin ng mga kapitbahay namin. Tulong! Ay, tulungan niyo ako! Inatake kami ng aswang dito. Pinipilit nilang usakin ang bubungan namin. Maawa kayo, buntis ako. Tulong! Dinig nyo ba yun, Andres? Nag-uumpisa na ang mga kasama ko sa labas. Papatay kami ng maraming biktima sa baryong to. Kung hindi sasama sa akin si Miel ngayon din. Wala kang konsensya, Oscar! Bakit idinadamay mo ang mga taong walang kinalaman sa gulo natin? Hindi ka sasama sa kanya, Miel. Oscar, maawa ka. Huwag mong idamay ang mga inosente. Ay, Diyos ko po. Huwag! Huwag niyo kaming saktan ng baby ko. Ay, tulong! Naririnig niyo ba yun? Kayo ang magiging dahilan. Kaya mawawalan ng buhay ang maraming tao sa baryong to. Kaya mamili ka, Miel. Hindi ako papayag. Hindi ka sasama sa halimaw na yan, Miel. Ipaglalaban kita. Tio Kadyo, tulungan niyo akong patayin ang demonyong ito. Hindi, Andres. Pakiusap na huwag na tayong lumaban. Hindi ko kayang maraming mapahamak at mamatay ng dahil lang sa akin. Patawad, Andres. Baka hanggang dito na lang talaga tayo. Anong sinasabi mo, Miel? Huwag kang sumuko. Hindi tayo pwedeng sumuko laban sa aswang na yan. Ay, Diyos ko pa! Tulungan niyo kami! Ah, ang anak ko! Wala na tayong oras, Andres! Pero Miel, Pakawalan mo yung mga biktima niyo, Oscar! Handa na ako sumama sa'yo! Huwag niyo lang sasaktan ang kahit na sino dito! Sa wakas, Miel, mapapasakin ka na rin. Halika! Patawad, Andres! Paala! Diyos ko! Ay, Kapitan Hector! Salamat at dumating kayo! Tulungan niyo ako! Nandito sila! Sugod mga kasama. Walang aswang na makakatakas ng buhay ngayong gabi. Tapusin na natin ang lahat ng mga aswang na yan. Bago pa man tuluyan sumama at makuha ni Oscar si Miel, bigla na lang umalingaw-ngaw ang mga sigaw sa labas ng bahay. Nagsidatingan na pala ang mga tanod sa baryo, kasama ang magiting na si Kapitan Hector
at sumugod sila sa mga aswang na umaaligid sa labas. Nagkagulo na ng tuluyan dahil sa dami at ingay ng mga dumating. Napalingon bigla si Oscar sa direksyon ng kapitan at ng mga tanod. Nawala ang atensyon niya sa amin at doon na ako nakakuha ng tiyempo. Kumuha ako ng buwelo at bigla kong tinaga ang mukha ni Oscar na nakadungaw sa bintana gamit ang itak ko. Namilipit siya sa sakit at umiyaw ng napakalakas habang tumatalsik ang dugo. Pero hindi pa ako doon natapos. Habang nawawalan siya ng balanse, mabilis na inagaw ko pa ang punyal na hawak ni Tio Kadyo at itinarak ko rin yun ng malalim sa mismong noo ni Oscar. Dahil doon, bumagsak ang malapaniking wangis ni Oscar sa lupa. Nangingisay pa ito, pero bago pa man ito makaumang para lumaban ulit, nahugot na ni Tio Kadyo ang isang tuyong palaspas na nakasabit sa itaas ng puno. Sinindihan niya yon gamit ang lighter na nasa bulsa niya bago niya yun mabilis na pinadikit sa pakpak ng nagkikikisay na si Oscar. Mainit! Patayin niyo nga, boy! Mga lapastangan kayo! Yan ang nababagay sa'yo. Masunog ka hanggang sa maging abong-buong katawan mo. Tio Kadyo, yung iba pang mga aswang dun sa kalsada, lumalaban pa sila kina Kapitan Hector. Huwag kayo nga atras, mga kasama. Itarak ninyo ang mga sibat sa kanila. Tanda ninyo, may pamilya tayong pinoprotektahan dito. Kadyo, Andres, tignan niyo dyan sa silangan. Nagliliwanag ng kalangitan. Papasikat ng araw. Miel, ayos ka lang ba? Kumapit ka lang sa akin. Malapit nang matapos to. Andres, ang sakit ng buong katawan ko. Nagsisimula ng matunaw ang kapangyarihan nila dahil sa sikat ng araw. Tingnan nyo! Nagsisipagliparan ng iba palayo. Hayaan nyo sila. Tignan nyo ang nangyayari sa kanila sa impapawid. Biglang nagapoy ang buong katawan ni Oscar sa harap namin dahil sa benditadong palaspas, habang ang mga kasama naman nitong aswang ay hindi agad nakalaban sa maraming tanod at mga kalalakihan sa baryo na sumugod sa kanila. Napatay ang iba sa mga ito gamit ang mga sandatang may pangontra, habang ang iba naman ay sugatang nakatakas palayo. Nakita pa naming nagliparan sa himpapawid ang ilang aswang na natira, pero siya namang tuluyang pagsikat ng araw sa silangan na agad na sumunog sa kanila sa ere. Nagliyab sila na parang mga bulalakaw at naging abo bago pa man sila bumagsak sa lupa. Pagkatapos noon, nang masigurong ubos na ang mga halimaw, biglang nawala ng malay si Miel sa mga bisig ko. Sobrang takot ko noon, pero maya-maya pa ay nagmulat din siya ng mata. Pagtingin ko sa kanya, nakita kong wala na yung matutulis na pangil niya dahil bumalik na ulit yon sa normal. Unti-unti nang nawawala ang epekto ng sumpa dahil patay na si Oscar. Agad kaming naghanda kahit napagod at puyat kaming lahat. Dahil sabi ni Tio Kadyo, kailangan talagang matuloy na ang kasal namin ni Miel ng araw ding yun para sa wakas ay magamot na si Miel ng tuluyan. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon pagkatapos noon. Ngayong narinig na natin ang basbas ni Father Luis, nararamdaman mo ba kung may nagbago sa pagkaramdam mo, Miel? Nawala na yung bigat, Andres. Nawala na rin yung panlalamig na lagi ko nararamdaman sa tuwing sasapit ang gabi. Pakiramdam ko, naging magaan ang buong katawan ko. Normal na tao na ulit ako. Sabi ko naman sa'yo matatapos din ang kalbaryo mo. Mula ngayon, misis na kita. Wala nang sumpa at wala nang Oscar na makakapaghiwalay sa ating dalawa. Misis mo na nga ako. Ang saya-saya ko, Andres. Sana lang talaga. Nandito rin ang nanay at tatay mo para makita tayo ngayon. Nakikita nila kayo mula sa langit, Miel. Sigurado akong tuwang-tuwang dalawang yun para sa inyo. Lalo na't alam nilang nasa mabuting kamay na ang anak nila. Narinig ko naman siguro yung sinabi ni Father Luis kanina. Bago kayo basbasan, hindi ba?
Kailangan magmahalan kayo sa hirap at ginhawa. Kaya wag na wag mong sasaktan itong pamangkin ko, Miel, ha? At ganun ka rin, Andres. Gaya ng napag-usapan natin. Oo naman ho, Tiyo. Kayo kayang idol ko. Maraming salamat po ulit sa inyong dalawa. Kayo na po ang tumatayong pamilya ko ngayon. Kung hindi dahil sa tulong nyo, baka tuluyan na ako naging halimaw. At baka wala na kaming dalawa ni Andres. Wala yon, anak. Ang mahalaga, ligtas na tayong lahat ngayon. Ligtas ka na. At tapos na ang kasunduan nyo sa mga aswang na yon. Pwede ko na ba kayong maiwan saglit, Tiyo, Tiya? Kanina ko pa kasi gustong papakin ng halik itong misis ko eh. Aba, nasa loob pa tayo ng simbahan, Andres. Mamaya na yan pag-uwi natin sa bahay. Sira ka talaga, Andres. Nang matapos ang misa at ang palitan namin ng mga sumpaan, doon ko tuluyang naramdaman ang tunay na kapayapaan. Wala nang sisira sa pagmamahalan naming dalawa ni Miel. Kahit pagod at puyat kaming apat mula sa madugong labanan kagabi, napalitan niyo ng luha ng kaligayahan. Habang nakatingin ako sa mga mata ni Miel sa harap ng altar, alam kong ito na ang simula ng bago naming buhay. Isang buhay na malayo sa takot at puno ng pag-asa. Sa araw na yon ay wala nang humadlang pa sa aming dalawa ni Miel. Pagkatapos nun ay bumalik na rin sa normalang sigla at saya ng buong baryo. Lalo na at alam nilang wala na ulit ang mga aswang na muling manggugulo sa kanila kahit kailan. Sa uli, nagsama kami ng matiwasay ni Miel. Hanggang ngayon ay dito pa rin kami nakatira sa bahay ni Tio Kadyo at Tia Ines na nag-ampon sa amin bilang tunay na pamilya. Masaya kaming namumuhay, kasama rin ang dalawa naming anak ni Miel. Matapos ang lahat ng pangyayari, ay hindi na kami nagpasya pang bumalik sa Bicol. Wala na rin kaming balita sa mga magulang ni Miel dahil pinutol na niya ang koneksyon niya sa kanila. Wala na raw siyang nakikita pang dahilan para makipag-ugnayan siya sa pamilyang unang umabandona sa kanya nang ibenta siya ng mga ito sa aswang kapalit ng masaganang buhay. Hindi ko na rin naman siya kinulit pa tungkol doon. Dahil sa totoo lang, ayoko ring makilala ng mga anak namin ang mga taong minsang nagdulot ng pasakit sa kanilang ina. Minsan talaga, dadaan tayo sa napakaraming pagsubok at malalaking takot bago natin makamit ang tunay na kaligayahan. Pero gaya ng kwento naming ito ni Miel, sa huli ay nakuha rin namin sa wakas ang kasiyahan at katiwasayan na inasam naming pareho. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon dito sa Kwentong Takip Silim. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Muli, ako po si Andres at magandang araw po sa inyong lahat. Isa na namang napakagandang kwento ang napakinggan natin ngayon, mga mahal naming listeners. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay handang hamakin ang lahat, mapagtagumpayan lang ang anumang pagsubok na dumating. Sino ba naman ang mag-aakala na ang inaasam-asam na kasal ni Andres ay susubukin ng isang napakadilim na lihim at sumpa? Pero hindi ba nakakabilib yung tapang at paninindigan ni Andres nang malaman niya ang totoo tungkol kay Miel na isa pala itong aswang? Hindi siya tumakbo palayo. Hindi niya iniwan ang babaeng mahal niya nung mga oras na mas kailangan siya nito. Sa halip, pinili niyang manatili, umunawa at lumaban para sa kaligtasan ng kanyang mapapangasawa. Ang ganda ng moral lesson na iniwan sa atin ni Andres at Miel sa kwentong ito. Sabi nga nila, kapag mahal mo ang isang tao, tatanggapin mo siya ng buong buo. Hindi lang yung mga magagandang katangian niya ang mamahalin mo, kundi ayakapin mo pati na rin yung mga kahinaan, kapintasan, at kahit pa yung pinakamadilim niyang nakaraan. Ang pag-ibig hindi lang yan puro saya, ginhawa o kilig. Kasama dyan yung pagiging sandalan at kakampi ng isa't isa sa mga panahong parang pinagbagsakan kayo ng langit at lupa. Kaya naman para sa mga mag-asawa o magkarelasyong nakikinig ngayon, kung dumating man yung araw na masubok ang relasyon nyo,
Sana ay maalala niyo ang kwentong ito. Piliin niyong umunawa at magpatawad. Piliin niyong ipaglaban ang taong mahal niyo hanggat alam niyong tama at malinis ang intensyon niyo para sa isa't isa. Dahil sa uli, ang tunay na pagmamahal lang ang palaging mananaig. At ito rin ang puputol sa kahit na anong sumpa ng buhay natin. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at pagsama sa amin palagi. Sana ay nakapagbigay na naman kami ng panibagong aral at inspirasyon sa inyo ngayong araw. Kung nagustuhan niyo ang kwento natin, huwag kalimutang mag-like, mag-iwan ng comment dyan sa ibaba at i-share na rin ang episode na to para mas marami pa tayong mapasayang listeners. Imbitado kayong makinig ulit sa susunod nating upload dahil marami pa kaming mga kwentong inihanda para sa inyo. Muli, ito po ang lingkod ninyo, si Sir Jag, na bumabati sa inyo ng isang magandang araw at hanggang sa susunod po ulit.